Kapwa nakakulong sa New Bilibid Prison ang mga asawa nila Gloria at Maricel. Dumulog sila sa Commission on Human Rights kanina dahil sa umano'y bagong visitation policy sa maximum security compound. Nang bumisita sila noong April 21, pinapirma raw sila ng waiver bago pinapasok sa cubicle para sa body search. Umiyak ako at nanginginig ang katawan ko habang pinatataas ang t-shirt at bra. Pinahubad din ang pants at underwear ko. Pinasquat ako ng 10 times nang nakahubot-hubad. After noon, pinatuwad. Nakailang bisita na raw sila roon, pero ngayon lang daw nila ito naranasan. Babae raw ang prison guard na nagsagawa sa kanila ng body cavity search. Ayon kina Maricel at Gloria, sinabi raw sa kanila ng prison guard na bagong pulisiya ito ng Bureau of Corrections sa Inmate Visitation Services Unit. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga oras na yon. Nahihiya ako sa aking sarili, sa harap kong searcher. Pakiramdam ko tinapak-tapakan ang pagkatao ko, ang dignidad ko bilang tao, na ito na lang ang meron ako. Siguro naman alam nyo to kasi pumirma kayo sa waiver, sabi niya. Pero opo, pumirma po kami sa waiver, pero hindi po kasi hindi naman siya naka-specify doon kung anong searching ang gagawin sa amin eh. Basta waiver lang na pumapayag kami sa anong gagawin nila. Sabi ni Bucor Director, retired General Gregorio Katapang, hindi pa nakakarating sa kanya ang reklamo. Iimbestigahan niya ang aligasyon laban sa Inmate Visitation Services Unit. Sabi pa ni Katapang, ang mahigpit na screening sa mga bisita ay para hindi raw malusutan ng kontrabando ang pasilidad. Tanong naman ng samahan ng mga pamilya at kaibigan ng political prisoners. Bakit? Lahat ba ng mga drugs na pumapasok na naging trading point sa New Bilibid Prison ay galing sa private parts, sa ari ng mga kababaihan? Tama yung sinabi ni Brek. Akala ko ba humihingi ng body scanner si Katapang nun? Tapos, oo nga tama rin to si Diego, sabi niya, ikaw DG, hindi mo alam? Wala nga siya, nasa ibang bansa. Ano ba? Istorbo naman kayo Nagliliwaliw sa ibang bansa Easy. When in fact, ang dapat i-investigate nila ay paano nakakapasok ang mga malalaking droga at mga kontrabando sa loob ng New Bilibid. Yun na nga. Ito naman hindi na makaramdam. Itong CHR na ito. Pag nandun yung droga sa loob Pag pumasok ng may droga yung mga mga visitor, hindi nabibili yung mga prisoner sa kanila doon sa loob. Kompetensya pa yan. Kaya hinihigpitan nila. Siyempre, halimbawa, pag nakapasok yung mga droga dyan, di may kompetensya pa na magaganap, hindi nabibili sa kanila yung mga prisoner. Mahal pa naman ang droga dyan sa loob. Sabi, ganun naman talaga, matagal na ata yan kasi may tropa kami. Ganyan ang search sa kanila pagpapasok. Hindi, ako actually medyo hati ang ano ko dito Sa totoo lang, hati ang ano ko. Medyo nagtatalo yung patakaran at dapat higpitan. Pero at the same time, tama din si nanay Yung dignidad naman Kasi unang-una hindi naman sila yung hindi naman po sila yung prisoner. Hindi naman po sila yung nagkasala, di ba? Sa akin, siguro, kung ayaw nyong magkaganyan-ganyan, baka pwedeng gawa ng ibang paraan. Kasi, di ba, ewan ko napapanood ko sa mga pelikula, di ba, sa Amerika. Yung visitor, upo lang sa upuan. Upo dyan. Tapos pag naghawakan nga, sinisita nga ng gwardya Di ba? Para at least, hindi mo naman kailangan ganyanin. Baka pwedeng ganun na lang. Di ba? Kesa naman o kaya may harang, bawal mag-abutan, kasi ganun naman Unless, sabi nga nila, di ba, merong nagaganap
na sabi nung, 'di ba, sabi ni Bantag to may motel for rent sa loob. Yun na, paano na yun? Pag may motel for rent na sa loob, baka hindi lang iba ang nagaganap doon, baka nag-aabutan na yun. Yun ang mahirap doon. Baka pwedeng ganun ang ipagbawal yung pagdidikit-dikit ng mga tao. O yung pagyayapusan, di ba? Prison. Sinamahan ng Makabayan Block sa Kamara ang mga nagrereklamong misis ng detainees. Ipapatawag din nila sa House Committee on Human Rights ang pamunuan ng Bucor para ipaliwanag ang ipinapatupad na body cavity search. Meron tayong tinatawag na sa United Nations, di ba? Yung Nelson Mandela ruling, protection of persons deprived of liberty. At the minimum, ang kahilingan po natin, wag gawin yun. No? Lalo na sa mga, hindi nga sila nakakulong pero sila yung parang may parusa ng ganon. Nasa Malaysia ngayon si Katapang Ayun! para sa isang opisyal na lakad. At Opisyal haharapin- na lakad naman pala, hindi naman namamasyal. Sabi nung isa dito, naranasan ko yan. Hubad talaga, nawindang ako first time. Nahiya ako sa sarili ko. Yung kapatid ko, bakla? Totoo ba yan? Bakla naman sa kabilang cubicle, lalaking pulis din ang nag-search. Paglabas niya, naiyak siya. Sorry, may nasa isip ko. Okay. Tama nga naman. Mahirap nga naman yun, di ba? Paano kung... Mahirap. Ayoko mag-comment, baka ma-open si ating nag-comment eh. Ay, nako. Mahirap. Alam mo, sana magawa ng paraan yan. Kasi siyempre, may punto nga naman din yung mga dumadalaw na bakit pati sila, yung dignidad nawawala. Pero at the same time, hati naman dahil baka mamaya, totoo nga naman yung may pinapasok. May pinapasok na droga. So, hindi natin alam. Diba? So, mahirap po. Mahirap.